Ang kasong ito ay tulad kay Park Han-sang na isang immoral na bata na pumatay sa kanyang mga magulang noong 1994. Gayunpaman, malinaw ang pagkakaiba ng dahilan at intensyon mula kay Park Han-sang na gumawa ng krimen na patayin ang kanyang mga magulang nang dahil sa pera at hinatulan ng kamatayan. Samantalang si Lee Yun-suk na bida sa kwentong ito ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Siya'y biktima sa halos buong buhay niya mula sa tahanan. At hindi siya immoral na tao na tulad ni Park Han-sang dahil mula pagkabata kailangan niyang tiisin ang sakit na pang-aabuso ng kanyang mga magulang. Dumanas din siya ng karahasan sa paaralan at nabuli maging sa loob ng militar. Maging ang mga tao sa paligid niya ay malamig ang pakikitungo sa kanya. Masyado niyang tiniis at bigla na lang sumabog. Pero maraming tao ang nakikiramay at naiintindihan na tiniis niya ang lahat dahil lumaki siya sa madayang kapaligiran. At syempre kahit na ang kanyang mga magulang ay uri ng dyablo na hindi mo maiisip, maraming opinyon na ang kriminal na pag-uugali mismo ni Lee Yun-suk ay hindi pwedeng itolerate. Noong umaga ng May 24 taong 2000 sa lugar ng Central Park sa Cholyangdong, Wachonsi, Seoul, South Korea, ang isang sanitation worker na naglilinis at naghahakot ng basura sa lugar ay may nakitang bukong-bukong na isang tao na nakaimpake sa mga plastic bag at itinapon. Agad na tumawag ng pulis ang nasabing worker. Ang mga forensic investigator na ipinadala ay nakahanap ng kaliwang kamay at paa. Pinaniniwalaang ito ay isa sa may sapat na gulang na lalaki. At ang kaliwang hita, kanang paa at bisig ay sa katawan ng tila isang babaeng nasa hustong gulang. At may kabuuang 8 pinagputol-putol na katawan ng tao ang natagpuan. Nang nirespondihan ng mga pulis ang pinagputol-putol na katawan, ay sinagawa nila ang fingerprint identification at natuklasan nila ang pagkakakilanlan ng mga katawan ay sa mga taong nakatira sa Cholyangdong, Wachonsi at nakumpirma bilang mag-asawa. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng mag-asawa. Natagpuan nila ang pangalawang anak na lalaki na si Lee Yun-suk. Nang tanungin ng mga pulis kung nasaan ang kanyang mga magulang ay sinabi niyang nagsimba ang mga ito. 3 araw na ang nakakaraan at hindi pa bumabalik. Sa mga oras na yon ay nakaramdam ang mga pulis ng kakaiba dahil 3 araw nang hindi umuwi ang kanyang mga magulang nang hindi man lang siya nag-uulat na sila'y nawawala. Kahit na sinabi nilang natagpuan nila ang bangkay ng kanyang mga magulang, ay hindi siya ganong nag-react. Agad na dinala ng mga pulis si Lee Yun-suk sa kanilang istasyon. At pagkatapos ng interogasyon ay pinagtapat niya ang lahat ng pangyayari. Sinasabing ang ama ni Lee Yun-suk na si Ginoong Lee Bo-ji ay nagtapos sa Naval Academy noong August 29, 1976 bilang Marine Corps official. Ang huling ranggo niya ay Lieutenant Colonel. At ang kanya namang ina ay isang manager sa isang malaking kumpanya na nagtapos mula sa EWA Women's University Department of Political Science and Diplomacy. Ang pamilya nila ay mayaman sa pananalapi. Si Ginoong Lee Bo-ji ay isang tipikal na sundalong mahigpit dahil siya ay isang taong may prinsipyo. Binigyan niya ang kanyang 2 anak na lalaki ng estilong militar na edukasyon tulad ng pagtrato niya sa kanyang mga nasasakupang mga sundalo. At palagi rin niyang ipinagmamalaki ang katotohanan na siya ay isang self-made na opisyal at sinasabing siya ang mas mahigit na may kakayanang magpatakbo ng pamilya. Ngunit wala din siyang pakialam lalo na sa damdamin ng bawat isa. Lubhang narcissism. Siya din ay may agresibo at makasarili na pag-uugali. Dagdag pa rito, ang ama ni Lee Yun-suk ay sinasabing walang interes sa kanyang mga anak sa pag-aakalang ang pagpapalaki ng mga anak ay trabaho ng isang ina. At paminsan-minsan lang din siyang dumadaan sa kanilang bahay dahil sa kanyang mahabang serbisyong militar. Samantala, ang ina naman ni Lee Yun-suk na si Ginang Wong ay isang relihiyosong tao at isang perfectionist na may malakas na self-confidence sa sarili.
Lagi siyang puno ng frustration at galit dahil sa frustration. Binigyan niya ng mas mahigpit na edukasyon ang kanyang mga anak na lalaki kaysa sa kanilang ama. Mula po nung bata si Lee Yun-suk, madalas ay wala siya sa bahay at napapabayaan nito ang mga gawaing bahay tulad ng paglilinis at pagluluto. Ipinapasa na lang niya ang gawain sa mga anak. Isa pa ay may ugali din siyang naiinggit sa mga taong mas mataas sa kanya at minamaliit ang mga taong may mas mababang katayuan kesa sa kanya. Dumating pa ngang pati ang asawa ng dating presidente ng South Korea na si Lee Sun-ja ay ikiniinggitan din niya. Nangarap din siyang maging first lady ng kanilang bansa. Masasabing siya'y isang ina na naniniwala na ang tagumpay ng kanyang anak ay kanya ring tagumpay. Tinuturing pa raw niya na ang araw ng Pasko, birthday ng mga anak at Children's Day ay walang kwentang araw. Ngunit pinipilit niya ang mga anak na regaluhan siya sa araw ng mga magulang at sarili niyang birthday. Sinabi din na simula pa lang ng mga bata pa ang mga anak nila ay nakatira na sila sa magkakahiwalay na kwarto. At kapag nag-aaway ang mag-asawa ay hindi nila kinakausap ang pamilya sa loob ng 2 o 3 buwan. Karaniwan na sa kanila ang kumain ng mag-isa sa kanilang silid at hindi man lang kinikibo ang isa't isa. Nakakatakot lang isipin kung gaano kabalisa at hindi komportable ang nararamdaman ng mga batang nakatira kasama ng ganong mga magulang. Higit pa rito, ang 2 taong ito ay hindi lang madalas nag-aaway bilang mag-asawa. Nasira ang kanilang relasyon hanggang sa puntong nahirapan silang mamuhay sa iisang bubong. At ang kanilang pananalita ay mas masahol pa kesa sa mag-asawa. Sa diary ni Ginang Wong na kanyang isinulat noong November 1999, sinabi niya ang tungkol sa kanyang asawa. Di umano, ito ay isang hayop na lobo na nakadamit ng tupa. Ang mga malapit na kaibigan ni Satanas ay sinumpa ng masamang karma. Kung tutuusin ang naisulat ni Ginang Wong tungkol sa kanyang asawa, ay ang kanyang sariling imahe rin mismo na nakita ni Lee Yun-suk at ng kanyang kuya. Para sa kanyang mga anak, siya ay isang dyablo na may suot na maskara ng isang ina at siya ay isang taong nasisihan sa paggamit ng kabastusan, verbal na pang-aabuso at karahasan. Bukod pa rito nang magkaroon ng hindi pagkakasundo ang 2 magulang sa isa't isa, sila ay naglabas ng kanilang galit sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kanilang mga anak. Sinabi sa kanila ng ina na hindi daw siya maaaring hiwalayan ng kanilang ama dahil lang sa kanila, at sinabi pa niya ang masasakit na bagay. Ang parehong magulang ni Lee Yun-suk ay palaging napopuot sa kanilang mga anak, lalo na sa pangalawang anak na lalaking si Lee Yun-suk. Sila ng kapatid niyang lalaki ay dumanas ng hindi mo maiisip na antas ng karahasan sa tahanan mula pa nung bata pa sila. Bagamat medyo maluwag sila sa panganay na anak na lalaki, nagbigay naman sila ng hindi maisip na pang-aabuso sa bunsong anak. Sa katunayan, si Lee Yun-suk ay nagdusa ng physical at mental abuse. Noong si Lee Yun-suk ay nasa kindergarten pa lang, ay nakatanggap na siya ng isang matinding parusa dahil hindi niya maitali ang kanyang mga sintas ng sapatos. At noong nasa 3 baitang siya sa elementarya, binugbog siya ng kanyang mga magulang hanggang sa puntong nasugatan ang kanyang mga paa sa hindi malamang dahilan. At noong siya ay nasa 4 na baitang ng elementarya, ay binato siya ng parents niya ng chopstick dahil late na siyang kumain. Bukod dito, sinampal si Lee Yun-suk dahil sa hindi pagsusulat ng mga tala sa telepono ng maayos at sinabi sa kanya ng magulang na lumabas na lang siya at mamatay. Sinasabi pang noong siya ay nasa middle school, umabot sa sukdulang ang pang-aabuso ng kanyang mga magulang at itinuring siyang parang basurang bata. Dahil sa pang-aabusong verbal at pisikal ay naisipan pa niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa Han River, ngunit hindi natupad. Laging kinukumpara ng mga magulang ang kanilang anak sa iba. Kung walang ginawa, mapapagalitan. At kahit maganda ang nagawa, hindi naman pinupuri. Sa halip, pinapagalitan pa at tinatanong kung bakit hindi gawin ng mas mahusay. At talagang bata pa lang si Lee Yun-suk ay pinagmamalupitan at iniinsulto lang siya sa lahat ng pagkakataon ng mga magulang, lalo na ng kanyang ina. Kasama nito ang karahasan. Pagkatapos ng matinding bugbugin, pagalitan, ay pinapaluhod ang anak para manalangin at magsisi. Wala siyang ideya na siya dapat ang magsisi.
At habang lumilipas ang panahon ay patuloy ang pang-aapi kay Lee Yun-suk. Ginawa siyang bully at pinagtatawanan sa paaralan. Isang estudyante ang sumalakay sa kanya at tinawag siyang unggoy at siya'y tinuturing na parang laruan. Pati mga estudyante na hindi siya kilala ay nagsimula pang tawagin siyang unggoy. Ginagawa siyang katatawanan. Sa huli inamin niya na dahil sa kaklaseng yon ay tinawag siya ng ibang estudyante ng pangit na palayaw at hindi siya pinapansin. At lalo siyang nalungkot dahil hindi siya pinapansin ng mga babae. Si Lee Yun-suk ay pinanganak noong August 29, 1976. Ipinanganak siya bilang pangalawa sa dalawang anak na lalaki. Di tulad ng kanyang kuya, siya ay mahiyain. Hindi siya palaimik sa bahay man o paaralan. Ang kanyang libangan lamang ay ang pag-aaral sa kanyang mesa at panonood ng mga pelikula. Sa kwento ni Yun-suk sa mga pulis, ang kanyang ina di umano ay hindi man lang naghahanda ng kanyang babaunin sa paaralan sa kanyang lunchbox. Pinibigyan siya ng 2,000 won kada araw at sinasabing bumili na lang ng kimbap. Ganun pa man ay mataas naman ang kanyang mga marka sa paaralan. Nang mag-aral siya sa college ay nakapasa siya sa engineering ng Korea University. Ngunit bigo siyang makapasok sa Seoul National University na pangarap ng kanyang mga magulang. At dahil dito, ang kanyang ina ay sobrang nagalit. Pinagsalitaan siya ng mapang-abusong pananalita at isinumpa siya. Sinabing wala siyang alam gawin at mahina ang kanyang ulo. Sa 20 years niyang buhay, ni minsan daw ay hindi siya nakatanggap ng papuri mula sa isang babaeng tinatawag niyang ina. Sa kuha ng litrato sa araw ng seremonya sa pagpasok ni Yun-suk sa Korea University of Engineering, ang lahat ng bawat miyembro ng pamilya na nakangiti habang nakatingin sa mga bouquet ng bulaklak ay kabaligtaran ng kanyang pamilya. Dahil ang kanyang ama at ina ay nag-aaway na naman ng mga panong yun. Mukha silang galit sa litrato. Nang pumasok siya sa militar ay sinubukan niyang gumawa ng mabuti. Gayunpaman, may mga tao talagang kahit saang dako ng lugar na gustong punahin ang mga kahinaan ng iba. At nang matuklasan ang kahinaan ni Yun-suk sa kanyang personal na buhay, ay sinimulan siyang guluhin ng isang senior officer sa militar. Maging ang junior na sundalo na naunang pumasok kay Yun-suk ay sumama sa kanyang senior at nakisali sa panggugulo. Tiniis niya yon ng 3 taon. Para sa mga ibang sundalo, binibisita sila ng kanilang mga pamilya kada buwan. Gayunpaman, ang mga magulang ni Yun-suk ay hindi bumibisita kahit isang beses sa loob ng 1,095 days. Lalong lumalim ang kalungkutan ni Yun-suk. At nang matapos na ma-discharge mula sa militar, around that time nagkatrabaho ang kanyang kuya. Nagulat si Yun-suk na makita niya ang mail na dumating sa kanilang bahay. Kumuha ang ina ng malaking student loan sa pangalan ni Yun-suk at binili ang apartment ng kanyang kapatid. Dahil doon ay nakaramdam na naman ng galit si Yun-suk. Tinanong niya ang ina kung bakit hindi ito pinaalam sa kanya. Nagtalo ang mag-ina at walang nagpapakumbaba sa dalawa. Nagpasya si Yun-suk na magtiis at dahil lilipat na ang kanyang kuya kinabukasan ay inutusan siya ng ina na ilipat ang lahat ng gamit ng kanyang kuya mula sa sala patungo sa apartment. Pagkatapos na umuwi ay sinabi niya sa ina na nakaramdam siya ng pananakit ng katawan dahil sa pagod. Pagkatapos ay binatikos muli siya ng ina at tinanong kung malaking bagay ba na ilipat ang bagahe na yon. Sumabog ang galit ni Yun-suk na matagal nang kinikimkim. Di umano sa unang pagkakataon, sinigawan niya ang kanyang ina. Tinanong niya kung bakit hindi nila siya tinatrato na parang isang tao. Bakit hindi raw siya tinulungan nung siya'y nahihirapan noon? May pakialam daw ba ito kung paano siya tinatrato sa paaralan at maging sa militar? Hindi rin daw ito ginagawa ng ibang ina tulad ng ginagawa ng kanyang ina. Buong buhay niyang ibinuhos ang galit sa kanyang ina sa loob ng 4 na oras na yon. Sinabi din ni Yun-suk na gusto lamang niyang marinig ang isang salitang talagang nahirapan ka, pasensya na, hindi alam ni nanay. Yun lang ay sapat na. Ngunit ang ina ay patuloy na nanlaban at nakipagmatigasan. Sinumpa pa siya at sinisi lamang sa kanyang pagkakamali. Pagsapit ng gabi, sinabi niya sa kanyang asawa na ang kanilang walang modong anak na pangalawang lalaki ay sinilakay ang kanyang ina. Nagalit din ang kanyang ama sa narinig. Tinawag si Yun-suk at nagmura. Tinanong ng ama kung siya ba ay nabubuhay sa nakaraan sa kanyang puso. Nakaramdam talaga si Yun-suk na siya ay tumama sa sementadong pader. Sobrang desperado siya ng mga gabing yun.
Napagtanto niya na hindi siya makakatanggap ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Nilak niya ang pinto ng kwarto at hindi nakipag-eye contact sa kanyang magulang sa loob ng 6 na araw. Gayunpaman, sumulat ang ama sa kanyang anak nang ilang araw itong hindi lumalabas ng kwarto. Sumulat ang ama ng liham ng pakikipagkasundo. Ngunit sa bandang huli ng sulat, sinasabi niyang wala o hindi niya kasalanan ang lahat ng nangyari dahil palagi siyang nasa trabaho. Noong 5 AM ng May 21 taong 2000 sa pagsapit ng ika-6 na araw na hindi pagkakaunawaan ng pamilya, ay lumabas si Yoon-suk at pumunta sa kusina. Naglabas siya ng isang bote ng whiskey at ininom lahat. Pagkatapos ay lumabas ang galit na matagal nang itinatago at pinipigilan. Pumunta siya sa kinaroroonan ng toolbox na di umano ay nawalan siya ng malay sa kagustuhang pumatay. Agad na binuksan ni Yoon-suk ang pintuan kung saan natutulog ang kanyang ina at buong lakas niya itong hinampas ng martilyo sa ulo. Nagtalsikan ang mga dugo kung saan-saan. Nang makita daw niya na huminto na sa paghinga ang kanyang ina at may dugo sa kanyang mga kamay, ay bigla siyang natauhan. Kinagat niya ang kanyang mga daliri sa takot na siya ay nakagawa ng pagpatay. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kwarto kung saan natutulog ang ama. Iniisip niya na kung ano ang sasabihin ng ama sa kanya kapag ito ay nagising na. Sasabihan ba siya ng anak na bastos, isang bata na masahol pa sa hayop o bastardong psychopath at ire-report ito sa pulis? Sa mga oras na yon ay hindi siya mapakali, naglakad-lakad pabalik-balik sa sala sa loob ng 4 na oras. At kalaunan ay pumasok siya sa silid ng amang natutulog na may dalang martilyo. Sa parehong paraan ay pinukpok din niya ang ama hanggang sa mamatay. At dahil sa takot na matuklasan ang ginawa niyang pagpatay, ay hinila niya ang mga katawan ng magulang sa banyo. At sa loob ng 2 araw ay gumamit siya ng kitchen knife at lagari para pagputol-putulin ang mga katawan. At isinilid niya ang mga piraso ng katawan sa mga plastic bag at saka itinapon. Ang isang bag ay nasa basurahan ng Wachon Central Park at ang isa pang bag ay nasa basurahan ng Wachon City Hall. At ang isa namang bag ay nasa basurahan ng Jungang High School. Inilagay niya ang natitirang plastic bag sa maleta, saka sumakay ng subway papuntang Seoul. Itinapon niya silang lahat sa 10 iba't ibang lugar kabilang ang kalahati sa basurahan ng hotel sa Myeongdong at kalahati sa basurahan malapit sa istasyon ng subway. Noong mga oras daw na yon ay tanging iniisip lang niya ay mabigat ang bagaheng dala niya. Wala siyang nararamdamang pagkabalisa, takot o lungkot. Tulad ng nabanggit ko kanina, pagkalipas ng ilang araw ay natuklasan ng isang sanitation worker ng park ang isang bukong-bukong ng tao sa isang plastic bag ng basura. Natakot at iniulat niya agad ito sa pulisya. Matapos ang pag-amin ni Yoon-suk ay agad nilang ipinaalam ang nangyari sa nakatatandang kapatid nito. Ang nakakagulat dito ay ang reaksyon ng kuya ni Lee Yoon-suk nang marinig din nito ang balita ng pagkamatay ng kanilang mga magulang at ang pag-aresto sa kanyang nakababatang kapatid ay talagang naawa siya sa kapatid na pumatay sa kanilang mga magulang. Imbes na sisihin at kamuhian, sa halip sinisi ang kanyang sarili. Sinabi niya sa mga polis na di umano sa tingin daw niya ay naiintindihan niya ang nakababatang kapatid. Sinabi niyang kasalanan niya ang lahat dahil doon ay pinaghihinalaan din siya ng mga polis na kasabwat sa ginawang krimen. Siyempre, aminado siyang malinaw na may nagawang mali ang nakababatang kapatid. At dahil may alibay siya na wala siya sa pinangyarihan ng insidente noon, napag-alamang hindi siya kasabwat. At maging siya ay minamaliit din ng mga magulang noong nakatira pa sila sa isang bahay. Mukhang malaki rin ang nararamdaman ng kanyang kuya habang sumasailalim sa karahasan at inuunawa ang mga sugat ng nakababatang kapatid. Walang naging problema sa pagkakaibigan ng magkapatid na ito. Lumapit ang kapatid ni Lee Yoon-suk sa korte na umapila siya at sinabing dapat ay binibigyang pansin ng ating mga magulang ang kanyang mga nasasakupan. Ipinagtanggol niya ang nakababatang kapatid na lalaki sa pagsasabing kung binigyan niyo lamang sana kami ng pagmamahal, hindi sana ito nangyari. Sa isang salita daw na ito napaluha ang madla sa courtroom. Sa ilalim ng mga normal na pangyayari, ang biological na relasyon ng magulang at anak na dapat ay ang pinakamatalik na nagmamahalan sa isa't isa ng higit sa anuman sa mundo.
Noong panahong yon, ang parricide ay hindi pwedeng parusahan ng kamatayan. Gayunpaman, inilabas ang petisyon ng kapatid at ang opinyon ng psychiatrist tungkol sa pang-aabuso sa bata. Sinuportahan din siya ng mga dating kaklase sa korte para tumistigo. Pumunta sila sa witness stand at sinabi na noong nagpapalit si Yunsuk ng kanyang damit ng pang-gym ay nakita nila ang maraming marka sa katawan nito. Marka ng pasa at sugat kung saan siya ay tinamaan ng isang bagay tulad ng kahoy o stick. Pinatunayan din ng mga kaanak na matindi ang pambubugbog na sinapit ng mga anak sa kamay ng yumaong ina dahil hindi nila naabot ang kanyang inaasahan. Isang profesor ng psychiatry sa Yonsei University ang tumingin kay Yunsuk ng mahabang panahon at humiling ng mababang sintensya sa korte. Nagsasabing ito ay maaaring isang aksidenteng nagawa nang nagre-resulta mula sa pangmatagalang pang-aabuso. Sinabi ni Lee Yunsuk na hindi pa niya nararamdaman ang pagmamahal ng tao mula nang siya ay isinilang. Pagkatapos ng aktibong kampanya na iligtas ang buhay ng kanyang kapatid, nakatakas si Lee Yunsuk sa parusang kamatayan. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na parol. At bagamat mahigit 20 taon na ang nakalipas, siya ay sinasabing namumuhay sa kulungan ng tahimik nang hindi nag-a-apply para sa parol. Bakit? Marahil sa loob ng kulungan, siya ay nakakaranas ng kapayapaan at katahimikan. Walang gumugulo sa kanya at nang bubuli. Lahat ng kasamaan ay nanggagaling sa bibig. Kahit sa mga miyembro ng pamilya, walang exception. Ang bibig ay isang palakol na may matulis na talim na tumatama at tumatagos sa katawan.